verse 1 hanggang 16. Sabay-sabay nating babasahin. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feathers, under His wings shall thou trust. His truth shall be shield and buckler. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day, nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not become nigh to thee. Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked. Because thou hast made the Lord which my refuge, even the Most High, thy habitation, there shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. For He shall give His angel charge over thee, and keep thee in all thy ways. Thou shalt bear thee in their hands, lest thou dash foot against a stone. Thou shalt not tread upon the lion and adder, and the young lion, and the dragon shall thou trample under thy feet. Because He hath set His love upon me, before will I deliver him. I will set him on high, because he hath known my name. He shall call upon me, that I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor. With long life will satisfy him, and show him my salvation. Okay, tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, Ama sa langit, salamat. Pinagpala mo kami ng iyong mga salita na aming nabasa ngayong maga. Banal Espiritu, malaya kang gumawa sa aming kalagitnaan ngayon. Holy Spirit of God, kausapin mo kami sa pamamagitan ng mga salita. Use the servant of God today. I am nothing, O God. Kung hindi mo payagan at pahiram ang iyong kapangyarihan, Banal Espiritu, wala akong magagawa, O Diyos. And Lord, dalayan ko, Panginoon, your name may be lifted up today, may be exalted, O God, sa umagang ito, sa bawat isa, sa inyong congregation, Panginoon. Use me, O God, this morning, and give me wisdom and power and guidance. As I deliver your message today, I need your help and power and wisdom as we ponder thy word, O God. Holy Spirit, speak to us personally, Panginoon, special way, Panginoon, through your words. Forgive our sins, cleanse our heart, whatever sins, iniquities in our heart today. Forgive us, cleanse our heart, Panginoon, our mind, and our thoughts, Panginoon, and be ready to receive thy word this morning. And Holy Spirit of God, we need your power and wisdom today. And all these things we ask in Christ Jesus' name, Amen. Okay, salamat po sa Panginoon. Ang mensahe natin ngayon, ang title ng mensahe natin ngayon ay Strengthen Our Spiritual Immunity in the Midst of Calamity. Amen. Medyo mahaba lang, no? Pero ito ang kailangan nating kapatid. Ang kalakasan ng ating immune system spiritually sa gitna ng mga kalamidad, pagsubok sa buhay. Amen. Ang ating mundo ngayon ay we are in the midst of calamity. Amen. Lahat po ng tao ngayon ay naapektuhan, mayaman, mahirap, kapatid, ay pantay-pantay sa panahon ng kalamidad na ito. Kaya mga kapatid, no? And yun po ang ating pag-uusapan ngayon. Paano natin palakasin ang ating immune system spiritually sa gitna ng mga kalamidad na ito. Amen. At tanda natin, God does not promise a world for free from calamity. Amen. But He does promise His help. Whenever we face calamity. Amen. Yan ang pangako ng Diyos sa atin, kapatid. No? Nakasama natin ang Diyos sa panahon ng mga
kalamidad. Amen? Kaya po, no? Dito po, sa ating binasa ay nagkaroon na kayo ng idea. Amen? Nandito po nababanggit ang kalamidad. Yung pestilence, yung plagues, kapatid. Yan po ang kalamidad ng ating mundo ngayon, kapatid, na ating nararanasan. No? Magkaroon muna tayo ng little background sa ating binasa, no? Na para maunawa natin ang salita ng Diyos. Amen? Nating pag-usapan, no? Na kailangan natin ng kalakasan na espiritual para sa pagharap ng mga pagsubok sa buhay, no? Sa panahon na ito, mga kapatid, no? Kaya ang book of Psalm chapter 90 and 91, no, magkakasama po 'yon, no? Ang Psalm 90 and 91 were written by Moses, no? Moses at the beginning of the 40 years in wilderness, no? Kaya in chapter 91, ang chapter 91, Psalm 91 was written to comfort the church in the wilderness. Amen? Ito po ang kailangan natin ngayon. Comfort. No? In the church of wilderness. Our church today experience in the wilderness. Amen. We are the church in this world today is wandering church. Amen. Wandering church ang mga simbahan ngayon. Ang mga pastor ay nagdidiskarte kung paano makapag-worship sa ating Diyos. Kaya nga, our church today is experiencing church in the wilderness like the Israelite under the leadership of Moses. Yan po, no? Ang ating pinag-usapan. No? They experience curse, they experience calamity, they experience pestilence, plagues, kapatid, as they travel in the wilderness. Amen? Imagine for 40 years, they travel in the wilderness. Tayo, 2 taon pa lang ang travel natin in the midst of calamity. Ang Israelites, 40 years, they travel in the wilderness. No. Kaya makita natin, kapatid, the church in the wilderness, while going through for 40 years, they experience curse, they experience pestilence, plagues, mga kapatid, habang sila naglalakbay. Pero ito ang salita ng Diyos sa Psalm 91 to comfort the church and to assure the children of God, kapatid, that God is faithful. The same church in all ages today. That God, His providence, His protection, His provision to His church, kapatid. In our earthly pilgrimage. Amen? We are earthly pilgrimage. As Christian, mga kapatid, as believer, ang sabi ng salita ng Diyos, we are pilgrims and strangers of this world. Tayo po ay manlalakbay lamang dito sa lupa. Dadaan lang po tayo rito. Kaya nga sabi ng awitin, this world is not my home. I'm just a passing through. Amen. Yung aking pinsan, dumaan lang ng July 1 dito. Nasiran ko ng salita ng Diyos. Doon na siya, kasama ng Panginoon. He died last Friday. Friday ba? No, Friday. No. Just our life, we just passing through. No. Yan po, mga kapatid, ang ating buhay, tayo ay manlalakbay lamang. You are like Israelites. We are only traveler of this world. Amen? Kaya pag traveler ka, wala ka masyadong gamit. Maraming bag, maraming higaan, maraming television,
Paano mo dalhin yan sa wilderness, kapatid? Kung kompleto ka. Amen. Oo. Mahirap ibit-bitin yan sa wilderness. Oo. Kaya nga, sabi ni Matthew, take no thought for tomorrow. Your food and raiment is enough. Amen. Food and raiment. Food and raiment. Hindi raiments. Konting pagkain, konting damit lang. Amen. Tayo mga Kristiyano, nag-iisip kayo kung ano isusuot ng pangtulog ninyo, anong kulay, anong damit. Tulog lang yan. Pampunta sa palengke, nag-iisip ka anong klaseng damit ay suot mo. Amen. Hindi mo maintindihan kung ano isuot mo. Yan ang katotohanan. Amen. Akala natin ay we live in this earth for 1,000 years. Amen. Sabi ng Biblia, ang ating buhay rito ay 90 lang. 60. Psalm 90 verse 10. Amen. 3 score is 60. Pag medyo malakas-lakas ka, 70. Pag ikaw ay mayroong may regalo ang Diyos sa'yo, 80. Yan. Pagkatapos noon, sun cut off and we fly away. Fly away. Amen? Yung iba, hindi na nakaabot ng 60, 3 score. Praise God, yung man nakaabot ng 60, 3 score. Mahal kayo ng Diyos. Amen. Tapos marami pa kayong mga complain. Amen. Na marami ng taon dinagdag ng Diyos sa'yo. Sa atin. Marami ka pa ring reklamo. Amen. Yung mga hindi nagreklamo ay nawala na. Nag-fly away na. Amen. Ang mga nareklamo ay mga dinadagdagan pa. Amen. Kasalamat tayo sa Diyos dahil tayo ay buhay pa rin ngayon. Amen. Kasi tayo ay manlalakbay lamang. Amen. Earthly pilgrimage of this world. Amen. So, hindi nangako ang Diyos, kapatid, nang walang problema rito sa lupa. Amen. Pero mga kapatid, ang pangako ng Diyos, kapatid, the same promise of God today, na sa ating paglalakbay, mga kapatid, ay hindi nangako ang Diyos na wala kang problema, wala kang pagsubok, walang paghihirap, walang karamdaman, walang kamatayan, kapatid. Hindi po nangako ang Diyos dyan. Ang pangako ng Diyos, sasamahan ka niya sa panahon ng mga kalamidad. I will never leave thee, nor forsake thee. Amen? Ang sabi na sa John 16 verse 33, but in me have peace, but in this world have tribulations. Sa sanlibutan, maraming mga kapigatian, kahirapan, pero ang bibigay ng Diyos sa atin, kapayapaan, in spite na mayroon tayong problema, be of good cheer. I have overcome the world. Be of good cheer. Mga kapatid, sa pagharap natin sa mga kalamidad, ay nakangiti pa rin tayo, kapatid, kahit tayo may problema. Amen. Kaya ang pangako ng Diyos, kapayapaan, at tulungan tayo sa panahon ng ganitong sitwasyon, mga kapatid. Kasama natin ang Panginoon. Amen? Kaya ang kailangan natin ngayon, kapatid, sa panahon ng mga pagsubok, calamity na ito, ang kailangan natin, ay palakasin natin ating spiritual immunity sa pagharap ng calamity. Strengthen our spiritual immunity in the midst of calamity. Amen? Kasi importante, spiritual immunity. Kasi pag ikaw ay spiritual immune, kasama na rin ang physical immune. Amen? Kasi sabi ng salita ng Diyos Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Seek ye first, ano yan? Spiritual immunity. At ang physical immunity, idadagdag lamang ng Diyos. Amen? Yan, mga kapatid, Kaya sa panahon ngayon, malakas dapat ang immune system natin ng bawat mananampalataya. Spiritually, both physically. Amen? Para malabanan natin ang mga pagsubok, maging karamdaman na ito. Pestilence, ang sabi ng Biblia. Sabi ng Biblia, pestilence.
nangyayari na po ito. No? Pestilence. Pestilence. Sabi diyan sa verse 6, nor thou shalt not be afraid, nor terror by night, nor arrow that flieth by day, nor for the pestilence that walketh in darkness. Kaya ang pestilence, kapatid, yan ay dala ng mga darkness ni Satanas. I believe na ang COVID-19 ay galing kay Satanas. Amen. Galing yan kay Satanas. Sabi rito walketh in darkness. Oo. Kaya yun, mayroon silang plano for the destruction that wasted at noonday. Ang plano nila ay sisirain sa pamagitan ng pestilence na ito. Yan po, sa Biblia na po yan. No? Peste. Ano ba ang pestilence? Pag binuksan mo yung dictionary, ang sabi doon, pestilence, ayan po ang COVID-19. Widespread disease resulting in a high rate of death. Yan po. Ang pestilence. Ang pestilence ay capable of being passed by physical contact from one person to another. Yan po ang pestilence. Iba lang po ang pangalan ngayon. Pinasosyal-sosyal lang, COVID-19. Amen. Pero ang kabuuhan niyan, sabi ng Biblia, yan ay peste na galing sa kadiliman, sa kapangyarihan ni Satanas, na ang kanyang plano sirain ang mundo. Yan po. At ang mga nilalang ng Diyos. Kaya ang kailangan natin ngayon ay palakasin ang ating mga immune system, both spiritually and physically. Amen. Oo. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Kung paano natin palakasin ang ating spiritual immunity sa pagharap sa kalamidad na ito. Amen. Dito po sa pag-aaral natin sa verse 1. Ito rin po ang sinulat ni Moses. Ay pakinggan na lang natin ito. Kasi sila po nakaranas ng 40 years in the wilderness, na nakaranas ng mga pagsubok doon sa wilderness. They experience wilderness sa buhay ng bawat mananampalataya, mga kapatid. So makita natin in verse 1, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Yan kanilang awitin, the secret place. Dapat matagpuan natin ang secret place of the Most High shall abide. Doon tayo manatili, kapatid. Doon tayo mananahan, dwelleth. Doon natin sundan, shall abide. Yan po. Magpasakop. Yan ang word na abide. Under the shadow of the Almighty. Amen? Makita natin ang word na dwelleth and abide. No? Yan po, diyan natin kukunin. No? Ang number 1, para mapalakas ang ating immune system spiritually. Number 1, in verse 1, remain. Ibig sabihin ng dwelleth, remain. Ang ibig sabihin ng abide, remain in God's shadow of the Almighty. Amen? God's shadow. That's what we need today. God's shadow of the Almighty na manatili sa bawat mananampalataya, bawat pamilya. That's what we need today. Remain. Huwag mawala. Manatili sa ating tahanan, pamilya, ang God's shadow of the Almighty. Amen. God's shadow of the Almighty shall abide. Amen. Remain. Yan po. Ang word na dwelleth, remain. Yan ang ibig sabihin ng abide. Remain. No? Stay. God's shadow of the Almighty. Hindi mawala sa atin ang shadow of the Almighty.
Almighty. Amen. Oo. Kaya sabi natin minsan, maambunan lang tayo ng blessing. Yan po, maambunan ka ng Diyos, ng Kanyang shadow. Amen. What a blessing, kapatid, no? Na masagi ka ng shadow ng Diyos. Amen. Oo. Yan po, gusto natin mapalakas spiritual. Ano ba ang word na shadow sa Tagalog? Ang manatili sa lugar ng kataas-taasan na manatili sa atin. Under, sa ilalim ng lilim. Yan po, under, ilalim eh. Ang shadow, lilim of the Almighty. Yan po, ang salitang shadow. Manatili ka sa lilim ng makapangyarihang Diyos. Manatili ka diyan sa Kanyang kalinga. Kalinga. Yan po. Under His wings. Yan po. Nakalagay doon. Sunod yan. Sa makapangyarihang Diyos. Think about na nandoon ka. Natakpan ka. Nasarhan ka. Nasyado ka ng God Almighty. Kaya mga kapatid, mas makapangyarihan pa ang Diyos natin. The most high God. The omnipotent God. Ano yung omnipotent? Makapangyarihan sa lahat. Mas makapangyarihan pa kaysa kapangyarihan ng COVID-19. Yan ang Diyos natin. Kaya nga sabi ni Moses, huwag kayong matakot. Ang sabi ng verse 5, thou shalt not be afraid for the terror by night, for the arrow that flieth by day. Amen. Oo. Kahit magtangka si Satanas, huwag kang matakot. Mayroon tayong shadow of the Almighty na dapat hindi mawala yan sa atin at sa bawat tahanan at sa bawat pamilya. Ang shadow of God Almighty must remain in every believers, in every family. The shadow of God Almighty. Amen? No? Makita natin? Itong chapter, ito, alam mo ang chapter ng 91. Ito ay composed ni Moses na na-compile ni David sa Psalm. Oo. Na ito ay awitin. Hindi natin alam kung ano ang tono nito. Oo. Tanong natin kay Brother Fernan. Pwede i-invento ni Brother Fernan to. Amen. Ang Psalm 91 na ito. Oh, mga kapatid, no? Ito ay awit ng pasasalamat ni Moses at ang mga mananampalataya sa wilderness kung paano sila iningatan ng Diyos sa kanilang paglalakbay for 40 years in the wilderness. Alam mo mga wilderness sa Tagalog? Doon sila sa ilang. Think about wilderness. Ilang yan. Maiilang ka sa lugar pag dumaan ka. Yung ilang. Ang ilang na lugar, wilderness, hindi po safe sa mga traveler. Oo. Kung i-study natin mga kapatid, hindi safe yan sa mga naglalakbay. Tawirin mo yung wilderness, kapatid. Oo. Makita natin sa verse 12 and 11, marami kang dadaanan. Verse 12 and 11. Hindi po yan ang lugar na ang wilderness. Napakadelikadong lugar. Dangerous place for the traveler. Oo. Marami dyan mga robbers magnanakaw.
Murderer ang matagpuan mo dyan. Verse, saan ba yan? Verse 12 and 13. They shall bear thee up, their hands lest thou foot against the stone. Amen. They shall bear thee up in their hands, they shall dash thy foot against a stone. Amen. Hindi plain, hindi po ito semento. Ito po ay stone. Thy foot against a stone. Dadaan ka sa mga matutulis na bato. Pero iniingatan sila ng Diyos. Amen. Hindi sila masusugatan. Amen. Yan po, matutulis na bato yan. Pero sabi niya, lest thou dash thy foot against a stone. Hindi natatablan ang kanilang mga paa ng mga matatalim at matulis na mga bato. Think about the goodness of God, the protection of God. Amen. So, ano pa dyan? Verse 13. Thou shalt tread upon the lion, another. Amen. Isipin mo yan, kapatid. May nakahiga na leon, dadaanan mo. Apakan mo lang, inapakan eh. Tread. Ginawang hagdan. Inapakan lang ang mga leon. And dragon. Eh, mga kapatid, ang dragon, malaking snake yan. Dragon. Shall trample under feet. Amen. Oo. Bulati lang takbo ka na eh. Ito, dragon. Inaapakan lang ng mga Israelites. Pero walang kapangyarihan na kagatin ang mga anak ng Diyos. Amen. Think about that. Leon, hindi ka kayang lapain ng leon, mga tigre, mga mababangis na hayop, kapatid. Oo. Kahit apakan nila, wala. Hindi sila tinatablan. Why? Because they are under the shadow of God, the Almighty. Kinokontrol ng Diyos ang mga leon, mga ahas sa lugar ng wilderness. Amen. Oo. Siguro sabi ng Panginoon, mga leon, mga ahas, mga dragon, tulog-tulog lang muna kayo dyan. Ha? Huwag ka na magbumangon. Huwag muna kayong kalat-kalat dyan kasi dadaan ng mga Israelites. Amen. Kaya kahit apakan ng mga Israelites, wala lang. Bakit? May command ang Diyos na mag-steady lang kayo dyan. Huwag kayong palakad-lakad. Amen. Kaya nilalaro lang ng mga anak ng Diyos ang mga leon doon sa wilderness. Yan ang sabi ng Biblia eh. Bakit? Because they remain in God's shadow of the Almighty. Ganon kakapangyarihan ng Diyos natin, kapatid. Oo. Kaya nga sabi niya sa verse, saan ba yan? Thou shalt not be afraid. Amen. Verse 11. Verse 5, no? The terror by night. Huwag kayong matakot sa mga terror. Amen? Sa ngayon, mayroon ni ulit ngayon, no? Iyong terrorist, no? Nagbabanta sa ating bansa na isa tayo sa target ng mga terror. No? Pero sabi niya, thou shalt not be afraid. Amen? Kasi ang ating bansa, marami po nagpipray. Marami mga anak ng Diyos, mga pastor, nagpipray sa ating bansa. Amen. Yan po. No? Makita natin, nagkaroon sila ng proteksyon. Kahit apakan nila yung serpent, no? Mga malaking ahas, no? Ay hindi sila kinakagat. Hindi sila sinasaktan. Bakit? Nandyan ang proteksyon ng Diyos. Amen. Kaya ganun din, the God of Moses is the same God that we are serving today. Kaya nga sa ating paglalakbay sa buhay na ito, hindi pinangako ng Diyos na walang ahas ka na dadaanan. Wala kang mga leon na daanan.
Wala kang pagsubok na dadaanan. Wala kang problema na dadaanan. May problema kang dadaanan, pero kontrolado ng Diyos. Ang sabi niya, manatili ka lang sa akin. Amen. Under the shadow. Magpasakop ka lang sa akin. Huwag ka lang lumabas sa aking presensya. Amen. Yan po ang kailangan natin. Manatili tayo dapat sa lilim ng makapangyarihang Diyos. Sabi ng Biblia, makapangyarihang Diyos, Almighty. Kaya sa panahon na ito, ng mga calamity, ng mga pestilence, ng mga COVID-19, ng mga pandemic na ito, dapat palakasin natin ang ating immune system spiritually, both physically. That's what we need today. Remain in God's shadow of the Almighty. Na ang Diyos natin, kapatid, na mapailalim tayo sa makapangyarihang Diyos. Amen. Oo. Shadow. Ano ba yung shadow? Oo. Ang root word ng shadow, shade. Amen. Shade. No, shade. Ano ba ang shade? To cover from light and heat. Amen. Yung shadow. Shade. Siguro may idea kayo sa shade. Pag sa kalsada kayo, mag-abang kayo ng sakyan, ang hanapin nyo kagad, waiting shade. Para ano? Para hindi ka mainitan. Amen. Sa wilderness, walang waiting shade. Sa wilderness, walang puno na saan ka sa lilim. Walang puno doon. Wilderness eh. Walang building doon. Ilang at napakainit na lugar ang wilderness. Kaya habang naglalakbay sila Moses, kapatid, at ang mga Israelites, amen, nandoon ang shadow of God Almighty. Makita natin ang shadow. Kung mababasa natin yan sa mga book of Exodus, oo, God provide the pillar of clouds as they travel by day. Think about that. Amen. Oo. May shadow sila habang sila naglalakbay. Sinasamahan sila ng Diyos. Amen. The shadow is the presence of God. Yan po. The clouds, the pillar of clouds, represent the presence of God as they travel. That's what we need today. We need the presence of God. Wherever we go, we need the shadow of the Almighty, the presence of God. Kasama natin dapat. Amen. Oo. Kaya makita natin, habang sila naglalakbay, mayroon silang napakalaking payong sa langit. Para hindi sila mainitan doon sa wilderness. Kung saan ang mga Israelite, doon din na sumusunod ang payong sa kalangitan. Amen? Kaya nga mayroong invento ng payong. Amen? Oo. Ang unang nag-invento ng payong, Diyos. Sunod mga insik lang. Kinopya lang nila yan sa Diyos. Amen. Na pag isang pindot mo lang, sira na, bili ka ulit. Yan ang mga payong ngayon. Amen. Yung komplikado, hindi mo alam kung ipipindot mo na o ano, hanggang masira. No? Kaya ginawa nila yan para masira, para bibili ka. Ginawa ang payong para masira. Hindi talaga pang bubong. Ginawa ang payong para masira, para bibili ka. Tama? Amen. Kasi kung ako ang negosyante, gagawa ako ng payong na hindi nasisira. Patay negosyo. Paktay negosyo. Kaya kailangan masira. Katulad din ng tsinelas yan.
Ang tsinilas, hindi pwede nagagawa ng tsinilas na hindi napupudpud. Kailangan napuputol ang mga strap. Bakit? Para bili ka. Sira, bili. Sira, bili. Ganon. Amen. Kasi kung ang tsinilas walang sira, walang negosyo. Patay negosyo. Alam nyo na kung bakit. Yan, mga kapatid. Kaya nga, ang Diyos nag-provide ng pillar of clouds in the day. Speaks of the presence of God. Speaks of the protection of God, mga kapatid. To His people. Ganon ang Diyos natin. Na Diyos ni Moses, Diyos din natin. Amen? Na nandoon ka dapat manatili sa kanyang shade, shadow of the Almighty. Doon ka manatili sa lilim ng Diyos. Kung saan ang Diyos, doon ka. Yan po, para hindi ka ma-heat stroke. Amen. Na habang naglalakbay, ay pag sobrang init, manghihina ka. Amen? Yung last Friday, kinakalas ng bakal, nasa gitna ng init, kasi hindi mo mabuhat. Buhatin mo sa puno, mabigat ang bakal. Kaya kailangan doon mo kalasin sa initan. Ang init. Kaya nung hapon, para ko nanghina. Nung nagkaroon kami ng mentoring. Buti lang mayroon tayong inumin na pampalakas. Amen. Kaya pero sabi ng Psalm 91, Amen. Para hindi ka manghihina, manatili ka sa lilim ng makapangyarihang Diyos. Huwag ka nang humiwalay sa Diyos. Para malakas ka spiritual, ibig sabihin ni Moses dito, huwag ka nang lumayo sa Diyos. Manatili ka sa Kanya. Ang sabi niya sa verse 1, He that dwelleth in the secret place. Amen. Ang secret place. The covering place. Pag inaral mo yung secret place, that is covering place of the Most High. You are covered by the blood of Jesus Christ. You are covered by His power. Yan po ang ibig sabihin ng verse na yan. Minsan binabasa natin yan, pero pag idiinan mo ang pag-aaral, napakatindi pala ang verse na ito. Very strong word pala ito. Na kung kasama mo ang presensya ng Diyos, nandyan ang gabay at proteksyon ng Diyos sa iyong buhay, kapatid. Kaya nga, huwag mong hiwalay sa iyong pamilya, huwag mong hiwalay ang Diyos. Sa iyong negosyo, huwag mong hiwalay ang Diyos. Sa iyong trabaho, huwag mong hiwalay ang Diyos. Sa mag-asawa, huwag mong hiwalay ang Diyos. Once na may hiwalay ang Diyos sa mag-asawa, sigurado kayo hiwalay. Amen. Pag ang lalaki, wala ang presensya ng Diyos, sigurado, kakalas yan. Pag si babae naman, wala ang presensya ng Diyos, hiwalay yan, kapatid. Bakit? They are not covered by the shadow of the Almighty. Kaya kailangan covered by the shadow of the God Almighty. Amen. Yan po ang kailangan natin. Para lumakas, spiritual. Huwag kang lumayo sa Panginoon. Dwelleth in the secret place, covering place, the hiding place. Ang sabi diyan, I will say of the Lord, He is my refuge. Refuge, hiding place. Amen. Wala ka nang malapitan ngayon, maliban sa Diyos. Sa panahon na ito. And my fortress. Amen. Fortress, the powerful. The fortress, the mighty power of God. Yan po ang fortress na lalapitan mo. Kung mayroon ka mang lalapitan ngayon, hindi lang presidente ng Pilipinas. Mas hari ng hari. The fortress. My God. In Him will I trust. Doon tayo magtiwala sa Diyos. Yan po. Magtiwala ka sa Diyos. Kaya huwag kang umalis dyan, kapatid. Once na lumayo ka, lugi ka, talo ka. Amen. Malaking talo ka. Kaya huwag mong sabihin, alis ako dyan.
sa CBBC. Nako, lugi ka kapatid. Oo. Talo ka. Talo ka na agad. Pag sabi mo pa lang, talo ka na. Bakit? Hindi mo kasama ang Diyos. Amen. Na siya may-ari ng lahat. Siya ang may-ari ng pera. Haggai 2:8, silver is mine, gold is mine, saith the Lord. Amen. Kung may pera ka man, kunti lang. Pero siya ang may-ari ng lahat ng bagay, pati pera. Oo. Iyan ang kasama mo. Amen. Kasama mo. Oo. Hindi ka magugutom. Amen. Pag ang kasama mo, may blessing. Yan. Kaya huwag kang umalis sa Panginoon. Sa shadow of the Almighty. Oo. Kasi manghina ka espiritual. Mahina ang immune system mo, spiritual. Sunod na rin, physical. Madali ka matablan ng mga karamdaman. No, mahina ka physical, spiritual, emotional, mental, spiritual, financial. Lako, package na, kapatid. Madapuan ka na ng sakit at pwede ka na mamatay. Physically, spiritually, lahat po yan, kapatid. Package pag humiwalay ka sa Diyos under the shadow of the Almighty. Amen? Makita natin, kapatid, is a tragedy, trahedya sa isang Kristiyano na humiwalay sa Diyos. You experience calamity and tragedy in your life, mga kapatid, kung hindi ka magpasakop sa ating Diyos na Almighty. Amen? No, sabi ni sa John 15 verse 5, sabi ni John, without me, ye can do nothing. Without God, ye can do nothing. Wala. Pag wala ang Diyos, nako. Pag wala ang Diyos, nako, wala tayo. Ang Diyos, kahit wala tayo, Diyos pa rin. Pag naiwalay ka sa Diyos, nako po. Nang sabi dyan, verse 5, I am the vine, ye are the branches. Pag humiwalay ka bilang branches, hindi ka magbubunga. Wala, kapatid. Walang mangyari sa atin pag hindi natin kasama ang Diyos. Yan po ang katotohanan. Kaya anong gagawin natin? Aba, dwell ka na lang. Manatili ka na lang sa Diyos. Remain in God's shadow. The safest place na ikaw ay under the shadow of the God Almighty. Amen? Kaya huwag ka nang umalis. Huwag ka nang lumayo sa presensya ng Diyos. Sinasabi na po ni Moses, sinasabi na rin ng pastor, please, huwag ka nang umalis sa Panginoon. Talo ka. Tragedy will come in your life. Amen. Yan po. Number 2, verse 4. Mga dalawa lang siguro pag-usapan natin ngayon. Verse 4, yan. He shall cover thee with his feather, under his wings shalt thou trust his truth, and be thy shield and buckler. Amen? Makita natin, kapatid? Oo. Yung nandoon. No? He shall cover thee with feathers, under his wings shalt thou trust his truth shall be thy shield and buckler. Amen. Yung salita ng Diyos, shield and buckler. Amen. Number 2, remember God's shield. Amen. God's shield. And that is our protection to cover thee with his feathers. Amen. Makita natin, kapatid. No? Bilang anak ng Diyos, no? Katulad tayo ng inahin, covered under his wings, his feathers. Nandoon, maranasan natin ang ating proteksyon mula sa Diyos. Amen. Shield. And the shield is the picture of the church. Shield. Our shelter
Yan po. Kaya nga, huwag nating kalimutan ang God's shield. Amen. Ano yun? Simbahan. Yan po ang shelter natin. A place of refuge. Shield is a place of refuge. Place of defense. To guard from attack. Satan's attack in your life. He will guard you. And that is God's shield. That is a church. Will guard you. Amen. The terror of the night, of darkness. The attack of Satan. Yan po ang God's shield natin. Amen. Alam mo yung God's shield? Oo. Yan ang ating proteksyon. Alam natin ang shield na yan. Yan ay ginagamit sa gera. Oo. Para hindi ka matamaan ng mga araw. Oo. Yang shield natin, kapatid. No? Yan ang ibig sabihin yan. A place of refuge, na kung saan ang place of refuge, kapatid. Iyan po ang mga lugar na kung saan ay mayroon kang kapahamakan. Papasok ka doon sa place of refuge. No? Wala nang gagalaw sa iyo. Doon ka papasok sa place of refuge. Yan po. Yung shield natin. Yan po ang shelter nating mananampalataya. Ang simbahan, kapatid, yan po ang tahanan ng ating pamilya, mga kapatid, pagdating sa spiritual. The shelter to protect you spiritually. Amen. Emotionally. Amen. Yan po. Sa panahon na ikaw may problema, na kapatid, mayroong kang lapitan na may simbahan, kapatid. Oo. Ano ang awitin natin dyan? Sa page 34. A shelter in the time of storm. Oo. Wala akong sungbok dito. Psalm 34. Ano ba dyan? A shelter in the time of storm. Oo. Ba, may pianist tayo dyan. Oo. The Lord our rock, in Him we hide, a shelter in the time of storm. Secure whatever ill betide, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Salamat, may shelter ka, na kung saan yan po ang iyong shade. Oh. Makita natin yung verse 2. Shade by day, defense by night, a shelter in the time. There's shelter in the time of storm. Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land, a weary land, a shelter in the time of storm. Think about, mga kapatid, kung walang simbahan, think about saan ka ngayon. Kung walang simbahan, kapatid, wala kang proteksyon, wala kang place of refuge, wala kang shade by day. Amen. Yan po. Ang church, mga kapatid, is our God's shield. We need to remember. Huwag nating kalimutan, kapatid, ang simbahan na kung saan ikaw mayroong proteksyon. Alagaan ka, kapatid. Ipanalangin ka. Yan po ang simbahan. Amen. Our shield is our church. Amen. Alam mo ba sa panahon ni Moses? Ang church in the wilderness, ang tawag nila, tabernacle. Tabernacle. Oo. Ang ibig sabihin ng tabernacle, temporary tent.
Temporary tent. Kasi naglalakbay sila, lumilipat ang simbahan. Oo. Kaya ang simbahan, hindi building. Ang mga tao. Kaya kung saan sila, magtatayo sila ng tent, mag-worship, at mag-aalay ng kanilang offering sa Panginoon. No? Nag-worship sila na may offering. Naghahandog sila. Kaya nga ang simbahan, may offering. Kasi yan, isa yan sa pananambahan natin sa Panginoon. We offer something to the Lord to worship Him. Amen. Yan po ang church sa wilderness. May mga handog sila, kapatid. Na habang sila naglalakbay sa wilderness, hindi nila kanakalimutan ang tabernacle, ang simbahan. Kaya ang tawag yan, tabernacle, the church in wilderness. Amen. Sa panahon ni Solomon, ang simbahan ay templo. Sa panahon ni Jesus Christ, ang simbahan ay tawag ay church. Amen. Kaya yun, mga kapatid. Ang sabi ni Matthew 16 verse 18, Thou art Peter, upon this rock I will build my church. Amen. And the gates of hell shall not prevail against it. Amen. Kaya habang tayo naglalakbay sa mundong ito, mga kapatid, ay kailangan natin ang simbahan. And we need to remember that church is our God protection, God shield. Amen. Kaya wag nating kalimutan. No? Ang simbahan. No? Ang simbahan ay para sa mga Kristiyano. No? That is our shield in time of storm. Amen. Mayroong nanalangin sa iyo. Mayroong magko-comfort sa iyo. Mayroong mag-encourage sa iyo. Mayroong magpe-fellowship sa iyo. Mayroong magbibisita sa iyo. Mayroong angamusta sa iyo. Yan po ang simbahan. Think about kung wala kang simbahan. Amen. Para lumakas ang ating spiritual immunity para malabanan natin ang mga pagsubok sa buhay. No. Mga kalamidad na ating maranasan sa abang tayo naglalakbay sa mundong ito, kailangan natin ang magpalakasan sa isa't isa. Walang iba kundi ang simbahan. Kaya nga sabi ng Hebrews 25, not forsaking the assembling of ourselves together as manner of some is, but exhorting one another. Kaya may simbahan. Para ano? Para hindi ka maligtas. Ang simbahan ay para tayo magpalakasan sa isa't isa. Kasi madali tayo manghihina, mga kapatid. Kaya kailangan natin magpalakasan sa isa't isa. Kaya we need to remember God's shield. Huwag nating kalimutan ang simbahan. Every Sunday. Oo. Kaya Satan today hate the church. The most hated institution today is the church. Bakit? Yung mga restaurant, hindi masyadong inuusig. Yung mga parmasya, hindi inuusig. Ang ospital, hindi inuusig kahit siksikan. Walang social distance. Dikit-dikit. Hindi inuusig ang ospital. Church, inuusig. Bakit? Because Satan hate the church. Amen. Yan po. Kaya anong nangyari sa mundong ito? Bawal magtitipon. Pagdating sa ating spiritual na pangailangan. Kailangan may social distance. Hindi lahat pwede umattend. No. Kaya iba naka-live stream. Hindi mo alam kung iba ngayon ay tulog na. Kumakain na. Yan ang mangyari ngayon. Social distance. I-isolate ka. No. Takpan pa yung bibig mo para hindi ka makahinga. Kaya ang higupin mo, carbon dioxide. Hindi ka makahilanghap ng oxygen ngayon. Plus, mayroon ka pang windshield. Windshield. Face-shield. Sa sunod yan, windshield na, mas malaki. Mas mahal. Yan po ang nangyari sa ngayon. Amen. Sarado, hindi ka makalanghap ng oxygen para manghina ka. Pag nanghina ka, kailangan mo ng oxygen
Kailangan mo na i-incubate. Sunod niyan, naku, abo na. Amen. Kaya mga kapatid, this world today is not looking for cure. They are looking for customer. Yan po ang katotohanan. Amen. To get your money. Amen. Kaya mga kaibigan, salamat sa Panginoon. Mayroon tayong kaibigang doktor. Amen. Oh. Kahit magpakonsulta ka. Amen. At hindi ka magbabayad, hindi siya nag-offend. Amen. Oh. Mga kapatid, no? Na mahirap ngayon. Ang mga ospital, hindi ka tatanggapin. Amen. Hindi ka tatanggapin. Kaya mga kapatid, ang malakas ngayon na business tungkol sa kalusugan. Amen. Kaya maraming building ngayon, clinic, magong building, hospital, maraming building. Bakit? Doon natin dinadala ang ating mga kapirahan. Yan ang totohanan. Sila ngayon ang kumikita. Amen. Ang church, hindi tayo makabili ng bakal. Bakit? Sa hospital natin dinala ang pera. Dapat dalhin natin sa church para makatayo tayo ng building. Para magkaroon tayo ng immunity sa ating spiritual. Para mapalakas tayo spiritual. Amen. Sibin mo, doon mo ibigay ang tithes mo sa hospital. Ano mga hospital? Tayo ng building. Amen. Sa panahon ng pandemic, maraming building itinayo. Bakit? Marami ang nag-donate. Kasama na tayo dyan, mga Kristiyano. Amen. We need church to cure us spiritually, mentally, emotionally, financially, para mapagaling ka, kapatid. To strengthen, we need to strengthen your spiritual immunity, mga kapatid. Kaya nga ang simbahan natin, may programa. We have a worship service today. We have preaching today. Why? To strengthen our spiritual immunity. Mamayang hapon, mayroon tayong evening service to praise the Word of God, to strengthen us, mga kapatid, our immunity. Mayroon pa tayong young people service. Amen. Mayroon pa tayong Wednesday prayer meeting. Mayroon pa tayong Saturday evangelistic devotion, kapatid. Mayroon pa tayong soul winning Bible studies. Every family, every home, kapatid. Bakit? Ginagawa natin yan to strengthen our immunity spiritually. Amen. Kaya nga, mga kapatid, hindi lahat puro trabaho. Oo. Because Sunday is the Lord's day. Kung puro ka trabaho, Monday to Sunday, mapapagod ka, kapatid. At pag nahina ka na, hihina ang iyong spiritual immunity, physical immunity, madali ka kapitan ng sakit, kapatid. Kaya may simbahan, mga kapatid, na kung saan doon ka magpahinga spiritual, magpalakas spiritual. Pagharap natin sa mundo, bukas malakas ka. Malakas ang immune system mo, spiritually and physically. Amen. Yan po ang kailangan natin. Oo. Kaya may kailangan natin simbahan. Para ano? Makapahinga ka. Ang sabi ng Matthew 11:28, "Come unto me, all ye heavy laden, and I will give you rest." Magpahinga ka naman, kapatid. Pag araw ng Sunday, hindi mo na araw yan. Yan na ay araw ng Diyos. Kasi kung hindi ka magpahinga, mapapagod ka. Mabibigatan ka, manghihina ka, at babagsak ang immune system mo. Kakapitan ka ng sakit. Amen. Yan po ang katotohanan. Oo. Ang kailangan natin ngayon, magpalakas. Oo. Magpalakas spiritual. We need the Word of God to strengthen us. We need fellowship. We need devotion. Kaya nga, araw-araw, meron tayong daily walk kay JB. Amen. Para araw-araw kayo, may salita ng Diyos. Amen.
Kasi kung araw-araw kayo sa television, manghina kayo. Oo. Ganon. Yan ang katotohanan. Oo. Palakasin ka ng salita ng Diyos. Amen. Yan ang katotohanan. Amen. Kasi ang science ngayon, nag-iimbento kung paano ang tao hindi mamamatay. Mahaba ang buhay. Pero anong nangyari? Mas dumami. Oo. Mas dumami. Oo. Kahit ano. Oo. Nahulog ka sa niyog. COVID. Nasagasaan ka. COVID. Oo. Natumba ka. COVID. Kaya ang kailangan natin, God shield. Para mapalakas tayo sa Panginoon. Amen. We need the church. Amen. Yang sabi dito, He shall cover thee with His feathers. Amen. Feathers, wings. May protection ka. The church is our strength to strengthen us, our faith in God, to trust God. Wala nang ibang pagtiwalaan tayo ngayon, maliban sa Diyos. Kaya ang sabi niya, thou shalt not afraid, in verse 5, of pestilence. Amen? Ang mundo ngayon, anong mundo ngayon? Kaya be not afraid. Anong mundo ngayon? Tatakutin ka. Huwag kang lumabas. So, may batas na huwag kang lumabas. Kailangan mo i-comply. Pag hindi ka nag-comply at lumabas ka, iyon na. Kakasuhan ka. Yan po, thou shalt not afraid. Amen. That's what we need today. Faith in God. To overcome our fear. Mayroon tayong shield, kapatid. Walang iba, kundi ang simbahan. Kaya remember, God's shield. No? Huwag kang lumayo sa simbahan. You need a church and your family. Amen? What happened to us pag lumayo ka sa simbahan? Anong sabi ng Ecclesiastes chapter 10 verse 8? He that diggeth a pit shall fall into it. Whoso breaketh a hedge, the serpent shall bite him. Ecclesiastes chapter 10 verse 8. Amen. Breaketh and hedge. Ano? Ayun, breaketh and hedge. Yan. Pag sirain mo ang hedge, yan po ang hedge, wall, to protect. Yung wall speaks of protection. That is a church. Pag wala kang church, wala kang protection. Pag wala kang protection, anong gagawin ni Satanas? The serpent shall bite him. Amen. Nandyan si Satanas, aabangan ka. Amen. Ang pamilya natin, abangan. Anong abang? Saan ka dadalhin? Dalhin ka sa kulungan. Dalhin ka sa ospital. Dalhin ka sa sementeryo. Yan po. The serpent shall bite him. Amen? Mas matindi pa sa COVID, kapatid. Amen? Kapag umalis ka sa simbahan, si Satanas nakaabang na. I-operan ka na. I-operan ka na ng alak. Operan ka na ng drugs. Operan ka ng magandang babae. Tapos ka na, kapatid. Ano mangyari sa pamilya mo? Sira, kapatid. Amen? Mas matindi pa sa COVID. The devil wants to paralyze you at hindi ka na mapakinabangan. That's what we need today. You need God's shield, which is the church. You need God's shadow of the Almighty. Amen? That's what we need today. Amen? Sa aming mga kasama ngayon na hindi paligtas. Oo. Mga hindi paligtas. Dito tayo, mag-end ko sa verse na ito. Verse 16. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Amen. Makita natin ang word na yan. Salvation. Amen. Number 3, review God's salvation. Sa mga hindi ligtas ngayon, kasama ka namin sa live stream. Hindi mo ba tiyak ang langit at buhay na walang hanggan? Kailangan mo i-review, saliksikin. Kung ikaw nga ay ligtas, tiyak mo na 100% ang langit. Kung hindi, kailangan mo si Jesus tanggapin ngayong umaga.
Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At sabihin mo, Panginoon, ako nagsisisi ng aking kasalanan, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung mayroon man sa ating ngayon, mga kapatiran, na hindi pa sure 100%, baka nag-alanganin ka pa kapatid, you need to review your God's salvation. That's what we need today. Tiyak mo ang langit at buhay na walang hanggan. Amen? Mayroong kamatayan na darating. Kahit walang COVID, may kamatayan na darating. Amen. Ang kailangan natin, katiyakan ng kaligtasan. So, review your salvation. Amen? Kung sa mga hindi patiyak ngayon, manalangin kayo, Panginoon, ako'y nagsisisi ng aking kasalanan. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Yan po ang kailangan natin. Strengthen our spiritual immunity in the midst of calamity. We need God's shadow of God Almighty. We need God's shield, mga kapatid, which is the church. We need to review our salvation. Amen. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, thank you God for your great message this morning. Ang kailangan namin ngayon, huwag kami humawalay sa presensya ninyo, Panginoon. We need to remain under the shadow of the God Almighty. We need to remember God's shield. We need to review God's salvation. Sabang tinutugtog kahit panyaya, if the Lord speak to you through this message, na kailangan mo ngayon ng kalakasan ng immune system spiritual. Bakit hindi ka lumapit sa Panginoon? Lord, palakasin mo ko ngayon sa aking immune system spiritual. Kailangan ko ng salita ng Diyos. Kailangan ko ng simbahan. Kailangan ko ng fellowship. Kailangan ko ng mga Bible study. That's what we need today. Kaya ang simbahan, marami tayong programa na ilalatag para sa bawat isa. The bottom line today is to strengthen your immunity spiritually. Ginagawa natin ang lahat ng paraan para makarating ang salita ng Diyos sa inyong mga tahanan para kayo mapalakas ng inyong immune system spiritually, both physically, para mapailayo tayo. May protection tayo sa tangka ng kaaway. Mapalakas tayo to overcome the calamity that happened in this world today. Sige po, kausapin natin ang Diyos. Kausapin natin ang Diyos. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you for your great message this morning. Thank you for the brethren who come to you with humble hearts. You know their heart, O God. You know their commitment. Continue to bless them, O God. Thank you for your power and wisdom that was bestowed upon the servant this morning. I bring back all the glory and honor to thy name, O God. And all these things we ask in Christ Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. What a great message this morning. Amen. We come now to our worship service, to our offering. At tawagin na po natin ang ating usher. Thank you sa ating mga kapatiran for continue to
in sending your offering to the Lord. No, salamat po sa inyo. At pagpalain po kayo ng Panginoon. Tayo po'y mag-pray para po sa ating offering. Ama naming makapangyarihan sa lahat, Holy Spirit of God, tawad po sa aming mga nagagawang kasalanan, Panginoon, at kami po yung humingi po ng kapatawaran sa mga bagay na hindi po aming pong naisip at nagawa na hindi po kalugod-lugod po sa inyo. At maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, sa aming pong napakinggan na mensahe. Salamat po sa protection niyo po, Panginoon, sa provision niyo po, Panginoon, sa pagpapala mula sa inyong salita, at dalangin po na Panginoon na ito po ay tumanim sa aming pong puso't isipan, na patuloy na po kaming mag-dwell under your shadow of Almighty, Panginoon. At maraming salamat din po sa pribilehyo ito na pinagkaloob niyo po sa bawat isa upang muli ay may balik po namin ay po mga tithes and offering. At pagpalain niyo po ang salapi na malilikom at tanging pangalan niyo lamang po ang maitaas. Bigyan niyo po kami ng humble and cheerful hearts, Panginoon. At pagpalain niyo po ang salapi na malilikom magamit po sa ikalalago na inyo pong ministry. At pagpalain niyo din po, Panginoon, ang bawat isang magbibigay. Patuloy na kayo po magpo-provide ng pangailangan po ng bawat isa. At muli, humingi po kami ng tawad sa mga pagkulang pagkakasala. Ito lang po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. God bless you, Sukib.
Amen. Praise the Lord. Binabati po natin si Lilith Alvarez Barona. Kasama si Nanay, si Res, kasama rin natin si Regine, kasama natin sa live stream ngayon, 'di ba? At kasama rin pala natin si Mami Alice, Golin, kasama ni Sister Rosalie. Amen. Praise God. Tayo po ay umawit ng bagong ating closing prayer. Amen. Tayo po ay mawit. Awitin po natin hymnal 166, How Great Thou Art. Binabati rin po natin si Brother Kurt at saka si Brother Ethan. Kasama po natin ngayon sa ating pananambahan. Welcome po, amen. On the hymnal 166, How Great Thou Art. First verse all together, sing, oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display, and sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. On the second, into the woods and forest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur, and hear the brook, and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. On the third, and when I see that God is sad and sparing,
sent him to die. Thy curse can take it in. That on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my. On the last verse, all together on the last verse. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart, and I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. On the chorus. And sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou. Yay! What a great song. Salamat po sa mga kasama po natin ngayong umaga. And we want to invite you once again sa ating Sunday evening service. At sa mga kabataan, we invite you to our youth service at 3 p.m. online or face-to-face. Amen? Tayo po ay magwakas sa panalangin. Amen? At tawagin po natin Sir Alvin to close us in prayer. Amen. Tayo po ay mag-closing prayer. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po Panginoon sa this morning Panginoon na aming nagawa sa inyo Panginoon. Ang pagsamba sa inyo Panginoon sa katotohanan. Salamat Panginoon sa mga awitan. Salamat po Panginoon sa bawat isa Panginoon na mga kapatiran. Kami po ay nagkakaisa Panginoon. Patuloy Panginoon sa iyong biyaya Panginoon upang kami ay lumago pa Panginoon spiritually. Salamat Lord God sa mga mensahe Panginoon na inyong ibinigay sa amin Panginoon, sa revival Panginoon yung salita. Panginoon, salamat po Lord God sa encouragement sa bawat isa Panginoon. Ang dalangin po namin Panginoon na tulungan niyo po kami Panginoon na maging stay lang po kami Lord God sa church Panginoon. Tulungan niyo po kami Lord God na hindi po kami lumayo, but wagos Panginoon na kami po patuloy mag-grow pa Panginoon. Lalo na Lord God spiritually Panginoon. Salamat po Lord God sa aming pastor. Salamat po sa kanyang family Panginoon. We pray, O God, dalangin ko po ang kanilang family. Good health Panginoon. We pray more vision pa Panginoon. At dalangin po Panginoon ng yung protection Panginoon sa kanila Panginoon. Lalo na sa ministry Panginoon. Salamat po Lord God. At dinadalangin ko rin po Lord God ang project namin Panginoon. Ang church building, Panginoon. We know, O God, na Ikaw po magpo-provide. Gamitin niyo lang po kami, Panginoon. Maging channel of blessing po kami nito, Panginoon. At Ikaw na po bahala, Panginoon, sa lahat ng ito, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa
sa mga blessings namin natanggap sa mga family. At dalangin po, Lord God, patawarin niyo po kami, Lord, sa aming mga nagawang kasalanan. Salamat po sa kaligtasan na ibinigay po sa amin. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mga driver pala, mauna mo ng driver. Angels sing the story. A sinner has come home. For there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, never more to roam.